started because more and more bigger things will come in Alliance Emotion Unit. Mga kaibigan, para po sabihin na kami ay hindi nagkukunwari at ang aming mga may-ari ay hands-on sa development ng network. Ang ating mga owners, ang ating board of directors are not just bosses. They are not just running the company, but these people are actually hands-on in developing the network itself. 3 young gentlemen, 11 years ago, nag-usap-usap para iputap ang company to. Ngayon, our company is a multi-billion peso company after 11 years. Kasama itong taong to na tatawagin ko na surprise sa nag-formulate ng marketing plan 11 years ago. They had a meeting, closed doors sa isang hotel, dinrawing your marketing plan 11 years ago, drawing pa lang to. Ngayon po, kayamanan na siya sa maraming tao. Gusto niyo ba siya marinig? Kung ako kanina, tumayo kayo, marapat lang dapat na kailangan mas lalo kayong tumayo sa taong ito. Dahil kung wala siya, wala ang AIM Global. Can we give him, ladies and gentlemen, tayo po tayong lahat? Ayan, ladies and gentlemen, yung ating traditional, for this person, wonderful person, 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! At milyong-milyon pala para kay Mr. Excited! Grabe, pwede ba palakpakan yung katabi nyo? Palakpakan nyo? Sabihin mo sa katabi nyo, buti na lang, nandito ka. Buti na lang, nandito ka. Dahil di ka rin makakalabas. Okay, maganda ba yung negosyo? Maganda ba? Yes! Diba? Kaya lang, maraming tao, maraming ding question. Lalo kung first timer. Pwede mo ba malaman sino ang first timer? Pwede malaman? Okay. Pwede ba palakpakan natin for the last time mga first timer? Alam niyo, meron sana akong gagawin eh. Kaya napansin ko, parang wala namang ayaw na pagdadaan ng mga tao. So, mamimigay sana ako ng pera. Eh, nagkataon, wala namang dadaanan. Ano naman talunan yung mga tao to. So, kawawa naman yung nasa likod, di makakapunta Sara. So, gagawin ko na lang, yung traditional namin. Dudukot ako sa bulsa ko, tapos itatapon ko sa inyo, sasaluhin nyo, ha? Wala pa akong dinukot. Maganda-agad. Okay, alam ko iba sa inyo, ang Korea naman dito. Hindi naman totoo may pera itatapon. Kunyari lang, ba't kami gaganon? Many years ago, nung ako naging first timer, ginawa din sa amin ng buwan yun ng speaker. Ako hindi ako gumaganon, ayaw ko magpakita. Kasi syempre nahihiya ako, first timer ako eh. Kaya lang, gumanyan ako, patago lang. At parang di makita nang nag-imbita sa akin. Manan ako, syempre sino ayaw na kumita ng pera? Nakuha niyo ako? Gusto ba mangyari yun? Yes! Okay, ganito na lang gawin natin. Gawin natin itong pera. Eto, para sa mga first timer lang. No, ayun naman. First timer lang. Okay? Taas nga ulit yung first timer. Taas ulit. Paano nangyari yun? May bayan nangyayari ah. Pati yung mga members na naging first timer ulit. Meron bang iba yung akin? Para mabilis tayo. Saan yung whiteboard marker? Dinala ni Jerjen yung whiteboard marker. Alam mo, lagi nagkakaubusan ng whiteboard marker dito eh. Biro lang. Andiyan pa ba si Jerjen? Pwede mahiram yung whiteboard marker? Okay, mabilis na ako. Ikwento ko muna sa inyo paano ko nag-upisa. Ayan, thank you. Wapo. Paano ako nag-umpisa? Paano nag-umpisa itong kumpanya to? Para may idea yung mga first timer. Okay lang ba yun? Yes! Alam ko yung mga first timer, narinig na ho. Kaya lang, mga first timer, mga members ho. Pero para sa mga first timer, bilang isa sa may-ari ng kumpanya, para lang mo alam niyo ako pinakabata sa mga may-ari. Yes! Ang pinaka-may itsura sa mga may-ari. Mga members ho. Okay, ako po, since 1998, ginagawa ko na ito. So, dyan din pa lang po ako, na-involved na ako sa ganito. So, imagine nyo, pareho kami ni Jerjen. Actually, para sa hindi nakakalam, si Jerjen, yung nagsalita dito kanina, upline ko po yun. Ay, ako. Pero, hindi upline na mismo siya nag-imbita. Kung andito siya, andun ako sa dulong, nasa ilalim, na hindi nakilala. Nakuha niyo ako? Pero, dahil, ikwento ko na maikli, dahil sa
naging agresibo ko, pinag-aralan ko, hanggang sa yung narating niya, na, pwede ba palakpakan natin? Pagbigyan natin, pagbigyan natin. Galing. Ano nakikinig yung kamay mo? Pagkawa ko, umaga ng gano'n. Tayo ng ilaw. Uwian na daw. Meron yata nakapindot sa ilaw. Ayan, gano'n na siguro. Anong sabihin ko dito? Ba't ka pilabura? Okay, so yung pinag-uusapan po natin nung ako na-imbita, 1998, imagine nyo, si Jurgen nandito, tuktok. Ako lang sa ilalim. Pero alam nyo, ginawa ko lahat ng mga gawa ko para mapunta sa ibabaw. Nakuha niyo ako. Bakit? Hindi pala sabihin, hindi porke nahuli ka na, hindi ka na makaka-artistas, hindi ho, kaya pwedeng mangyari yun. So, 1998, imagine nyo, hindi pa ho ito yung kumpanya to, ibang-iba pa ho. Pareho kami ng kumpanya. Ang nag-imbita ko sa akin, na klase ko, babae. Hindi ko alam sa natin, ganito rin karaming tao. In fairness, magagaling talaga ang speaker. Pag ikaw first-timer ka, talaga mako-convince ka, gagaling ng mga speaker eh. Lalo pag pinag-usapan mga pangarap, sino kaya pag-usapan ng pangarap? But what happened, ba't di ako interesado? Una, ang haba ng seminar. Pangalawa, gutom ka na. Tingnan niyo yung katabi niyo. Malamang hindi na rin yan makakibo. Bakit? Gutom na rin yan eh. Pangatlo, paglalabasin ka ng pera. Pangapat, estudyante pa lang po. Paano ko magiging interesado? Pero yung speaker, ang galing talaga. Lahat ng first timer pag tinatanong, sino gusto yung mga tao talaga, kami. Yung sponsor ko, paano yung gano'n sa tuhod ko? Di ba ako, di ba ginagano? Oo, makinig ka. After a seminar, ang kala niya, interesado ako, hindi ako nagsumali. Bakit po? Simple ako. Ayaw ko maglabas ng pera dahil hindi naman ako interesado. What happened, after 4 months, 4 na buwan ho, yung tao nang imbita ho sa akin, kumita ho ng 52,000 pesos. Maraming tao ho, hindi ho naniniwala sa umpisa. Pero pag nakakita ng ganitong amount, nagbabagong paningin. Kaklasiko, babae, hawak cheque. Ang layo-layo, nakapalda, nagtatatalon. Tingnan mo! Tingnan mo! Ay, palda, gumaganon. Hindi ko alam, titignan ko. 52,000. Lahat ng balahibo ko, tumayo. Lahat ng meron sa akin, tumayo. Kung tumatawa, may nanay na tumatawa, ibang tawa. Parang may namimix, hawak yung bote dito. Kitang-kita ko yung ginawa mo sa bote. Balahibo yung tumayo, balahibo. 52,000. Eh syempre, sinabi ko, kaklase ko yun eh. Estudyante pa lang kami. Sabi ko, kaya niya. Kaya ko, kaya lang maduda ho ako eh. Alam ko marami sa inyo itong maduda. 52,000, cheque. Pwedeng tumalbog. Hindi pa yan pera. Sabi ko, samahan kita sa bangko, yung cash natin. First time in my life, pumasok sa bangko, BPI, sa may Green Hills. Pagbukas ng pinto, punong-puno ng tao, yung pila, hindi diretso. Paikot na ho. Ganong karaming tao. Tapos lahat magkakakilala. Nagtatalungan. Magkano cheque mo? Ikaw, magkano mo? Sabi ko, parang pinagkakaisaan kami. May mga first timer kasi nakatayo. Nanonood lang. Yung binadan yung cheque sa harap mo. Wala akong pakialam. Bakit? Hindi ko naman sila kilala eh. Ang importante sa akin, yung kilala ko, yung kaklase ko. Yun ay inaabangan ko. Eto yung pila. Nakapila siya. Wala ako sa pila. Natural, wala akong cheque. Ba't ako may pila? Sila samahan ko lang eh. Habang papalapit sa teller, kinakabahan mo ko. 52,000, 1998, napakalaking pera ko nito noon. Lalo pag estudyante, kahit nga ngayon eh, laki pa rin yan eh, estudyante. Pero sabi ko, kung totoo to, ibang klase ito, kaya andun yung duda mo eh. Habang papalapit sa teller, yung puso ko, nung malapit na sa teller, medyo umiiwas ako ng konti, papalayo. Alam niyo bakit? Kung sakaling hindi totoo, at magkahulian, kunyari ko kasama, mahirap na kadama, di ba? Pero ba't yung kumalis? Kung totoo. Sayang din naman. Eto na ngayon. Inabot ng kaklase ko yung cheque. Sabi ko, totoo na to. Binaliktad, tinatakan, pinasok sa validating machine, tapos hiningan ng ID, pinapirma yung likod. Sabi ko, totoo na to. Tapos kumuha natin pa 500 na bundle ng pera. Pinasok, alam niyo yung money counter, yung nagbibilang, gumaganon. Talagang sinabayan ko. 52,000 mo. Ibinigay sa kaklase ko, hindi ko napigilan ang sarili ko. Ganun palang tao, no? Pag nakakita ka ng pruweba, nakakalimutan mo, nasaan ka? Sa harapan ng teller, sa harapan ng maraming tao, hinawaan ko sa leg, galing mo! Galing mo ako. Alam niyo, pagkalit ko, di ba 50,000 yun? Yung 2,000 hinugot. Sa'yo. Ako
Tapos baliw ako. That night, hindi ako makatulog. Nasubukan niyo, hindi ako makatulog. Kung kahit anong gawin yung posisyon, hindi ka makatulog. Hawak ko 2,000. Siya 50. Makatulog ka. Ang layo, di ba? 2,000, 50. Isa lang sinabi ko, kung totoo to, gagawin ko. Anong gagawin ko? Sabi sa akin, mag-imbita ka lang. Yun lang! Pagka simple-simple, mag-imbita lang. Oo, yun lang. Alam, isang taon ho, lahat ng barkada, kaibigan, kamag-anak, kaklase, kapitbahay, lahat na naging boyfriend, naging girlfriend, pinagsama-sama ko lahat yan. 1 year, 300 mahigit na imbita ko. Good news po, wala sumali. Tawa-tawa kayo, subukan nyo. Ang hirap pag-imbita. Lalo ng panahon namin, walang cellphone, walang Facebook, walang Friendster, walang text, landline lang kung may landline ka. Minsan payphone pa. Tatawagan mo kaibigan mo kung may landline. Kung hahanapin mo, hindi mo naman bahay, hahalaghilapin mo ba? Pag may telepono, maswerte na. Kita tayo, imbitahin mo. Pagdating sa meeting place, aabangan mo, gabi na, di ka pa maalis. Bakit? Baka dumating eh. Hindi mo, follow-up, wala ka naman cellphone eh. Huwag kang aalis. Maghanap ng payphone, eh kung dumating. Talaga, abangan mo talaga hanggang sa wala na dumating. Tapos, kayo ngayon, sasabihin nyo mahirap. Napakadali na ngayon. Kahit hindi mo makilala, sa Facebook, pwede na eh. Nakuha niyo ako? Eh, nung panahon namin, mga kaibigan, pag dumating yung inimita namin, ang sarap ng feeling. Parang kala mo, nanalo ka sa loob. Dumating. Dinala mo sa seminar, umupo, nakikinig. Iba yung pakiramdam. Pag nakikinig, seryoso, ano yung tsura mo? Yes. Pero syempre, hindi papakita. Ganito yung tsura mo. Pero sa loob, yes, nakikinig. Pag pumalakpak, yes, malakpak. Pag nagtanong speaker, ang taas sa kamay, eto na! Paglabas seminar, sali ka, hindi. Ha? 300 ho, walang sumali. Eto na ngayon, after 1 year, nag-decide ako, hindi ito para sa akin. Hindi ito ang swerte ko. Dahil yung kaklase ko, 100,000 per month. Ako wala pa rin, bokya. Kaya sinabi ko sa sponsor ko, I quit. Hindi ito para sa akin. Hindi ito ang linya ko. Sabi sa akin, ang ina-expect ko, baby na. Alam mo yung baby? Yung, wow, tumuloy ka, ganyan talaga. Eh, ina-expect, ganyan tayo mga Pilipino, yung baby, kain tayo, yung mga ganun. Sabi sa akin, pwede mag-quit ka. Hindi ako sakit doon. Bakit? O, pag nag-quit ka, anong gagawin mo? Doon ako nag-isip, oo nga no, anong gagawin ko? Babalik ako doon sa, nung ako'y tatapusin ko yung pag-aaral ko. Tinapos ko yung pag-aaral ko. Ibig sabihin, yung kurso ko, tutuloy ko, magiging empleyado ako. Anong gagawin ko? Alam niyo, hanggang ngayon ko, pag naalala ko yun, iniisip ko lagi, kung hindi ako tumuloy, hindi ako nagseryoso, hindi ako naging porsigido, sino kaya ako ngayon? Malamang empleyado ako ngayon. Hindi ko alam, siguro ahente. Artista. Hindi ko alam. Kung makatawa kayo, alam niyo ba ang buhay niyo 10 years from now? Hindi ko masasabi, di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan niyo. Malay mo yung katabi mong yan, 10 years from now, asawa mo na. Sabi na sa, kapatid kita! Biro na. So, what happened, sabi niya sa akin, o sige, 1 more year, gawin mo yung negosyo, 1 more year. Pero this time, seryosohin mo. Na kahit anong hirap, pag-aaralan mo, gawin mo lahat. Pinag-aralan ko lahat ng seminar, inatenan ko. Sineryoso ko, sabi ko, yung physical therapy na pagkahirap-hirap, physical therapy ko, na pagkahirap-hirap, na puro sunog ng kilay, aral ng aral, puro puyat, natapos ko. Ito pa kaya, aral ulit, attend! Lahat ng seminar, attend! Talagang lahat na sinasabi ng speaker, sinusunod ko. Ginagaya ko lahat. Kaya after noon ho, nakuha ko yung sistema, nakaimbita rin ako. To cut it short, naging manager po ako doon until I was one of the youngest millionaires club sa company yun. In 8 years, mind you, 8 years old, 18 million ho kinita ko. Grabe, di ba? After 8 years, umalis po sa kumpanya yun. Sorry, 6 years. Kasi 8 years lahat eh. After 6 years, umalis po ako, sumali po sa kumpanya. F3, abbreviation na lang ho. Siguro narinig nyo rin FU. Filipino Un naman po yun. Mas ang ganda ng concept. Sumali ako doon. Lumipat ako doon. Pero 6 months lang ako doon. Kumita ako ng 1.2 million after 6 months.
umalis po ulit ako. Dahil may nakita akong mas magandang kumpanya. iPic. Yung iPic ko, doon ako nakaipon ng malaking pera. Bakit po? 1 year ho, isang taon. 12 million ang kinita ko. Grabe, no? 1 million per month ang kinita ko. Ako yung top 4 doon. After 1 year sa kumpanyang yun, umalis po ulit ako. Alam ko, iniisip nyo kung first timer kayo. Kung talagang kumikita ka, bakit palipat-lipat ka? Tama mali? Kumikita ka sa million, lilipat ka ulit. Ito sagot ko. Hindi ka malilipat kung sarado na. Sara ulo ka na lang kung mag-isa ka, di ba? Kaya ako lumilipat-lipat, sarado na, hoy! 2006, kami tatlong may-ari. Dr. Ed Cabantok, yung President, Francis Miguel, and ako. Nagkita-kita ko kami. Mga top distributor kami ng iba't ibang kumpanya. Isa na pansin namin, magandang networking. Maganda. Ang problema, sirang-sira na. Sa dami ng mga kumpanya, they come and go. Open ngayon, magbilang ka na ng buwan taon, magsasara. Magbilang ka ulit ng ilang buwan taon, may mag-open ulit. Huwag ka magtataka. Sila rin ho mayari. Sila rin ho yun. Ba't ko alam, may mga kaibigan ko yung mga yun. Kaya sabi namin, kaysa magpaloko kami sa mga taong to, tayo nasisira eh. Alam niyo bakit? Tayo nag-iimbita. Tayo nagsasayta. Tayo humaharap sa tao. Pag sasabihin ng mayari, pasensya na, lugi, sarado na. Sinong sira pangalan? Di tayo nag-iimbita ng tao eh. Tayo nagsasayta eh. Eh yung mga may-ari yun, nakikita niyo ba? Nagsasayta ba? Hindi. Tayo nasisira. Kaya sabi namin, kaya sumali kami sa mga kupay nagsasara, ba't di na lang tayo magtayo para hindi na magsara? Tapos, the idea, 2006, tinayo ang AIM Global. And now, AIM Global is 11 years at walang balak magsara. Marami nagsasabi sa labas, AIM Global, matagal na yan, magsasara na yan. Dahil nagsabi, sagot sa sarili ko, sagot ko, buti pa sila, alam nila. Ako may-ari, di ko alam kaya na magsasara. Pero aminin ko sa inyo, wag ko kayo magalit. Magsasara ko ang AIM Global. Totoo, lahat naman magsasara eh. Totoo, every 10 PM ho, nagsasara ho kami. Ano ka naman 24 hours na open? Ito, 7-Eleven? Nagawa niyo ako? Pero sabihin mo mawawala ito, hindi ho. The word itself, AIM Global, hindi ho AIM Manila, hindi ho AIM Philippines, hindi AIM Asia, AIM Global. Ang market nyo, tuloy. Ang market, hindi ho Pilipino. Ang market, buong mundo. Bakit po? Na-inspire po kami sa mga Malaysians, sa mga Chinese. Na-inspire po kasi sa Amerika. Eto mga kumpanya to, nagtatayo ng kumpanya, pupunta sa Pilipinas. Iimbitahin tayo. Tayo naman, sasali. Nakuha niyo ako? So sila ang head, tayo ang baba. Ngayon baliktad na. Pilipino ang head. And we are not the toe. So makukuha ko kayo, AIM Global ho is existing ho in different countries worldwide. Check nyo sa Facebook kung saan-saan na ho. Meron sa Papua New Guinea, sa buong Africa, Middle East, meron sa Europe, sa buong Asia. Grabe ho. Kasi itong tanong ko sa iyo. Alam ko, iniisip mo ngayon, anong kinalaman ko sa mga taong yun? Iniisip mo. Eto mga possible questions nyo. Number 1, paano ko gagawin to? Hindi ko naman linya to. Number 2, hindi ako magaling magsalita. Buti ka pa, magaling ka magsalita. May itsura na, magaling pa. Paano ako? Baka yun naisipin mo. Number 3, mahihain ako. Number 4, baka ako na yung pinakahuli, wala nang may imbita. Number 5, wala akong pera. Isa-isayin natin sagutin yan. Ano yung number 1? Ang itsura nyo ganito eh. Number 1, hindi ko linya. Hindi linya. Alam niyo mga kaibigan, wala akong linya na networking. Wala akong pinanganak na ikaw, anong gusto mong paglaki? Networking! Wala akong ganun. Kadalasan, ang nililinya yung mga doktor, nurse, engineer, niya ako. Parang ako. No, ako po yung estudyante, nasa Pangasinan po ako. Nag-migrate po ako sa Maynila. Dahil sabi ng ate ko, sa Maynila ko mag-aral college. Galing po kami sa hirap. Hindi lang mukhang mahirap kasi putis mayaman. Pagdating ng Manila, sabi ng ate ko panganay, uy, mag-PT ka, physical therapy. Sabi ko, bakit? Hindi ko alam yung PT. Basta, mag-PT ka, bakit nga? Yayaman ka. Sige, go yan. Gusto ko talaga yung umaman. Kakaigit yung mayayaman. Pag may nakikita, dalawa klase inggit. Yung isang inggit, yung ganito. Ang yaman naman yan. Yabang. Matay ka na. Yan yung unang yabang. Ay, yung unang inggit. Yung pangalawang inggit, ganito. Ang yaman naman yan. Gusto ko din yan. Nakaka-inspire.
So, dalawang klaseng inggit. Saan ka? Di syempre yung gusto mong maging katulad niya, hindi yung mamatay na sana. Malugi! Ha? Yun yung ibang gustong mangyari. Okay. So anyway, nung ako yung nag-physical therapy, aral ako physical therapy. Hindi ko alam ang PT. Nalaman ko ang PT nung graduating na ako. Nung nasa internship na ako, nung sa hospital na ako. Taga-masahe pala kami ng matatanda. Ang mga kausap ko, mga stroke, Manong, kumusta kayo? Lakad mo ba? Ha? Yan ang mga kausap ko. May magagawa pa ba ako? Ay, nag-graduate na. Tinapos ko naman yan. Tinapos ko. Ito problema. Pag graduate ko, hindi na ako in demand. Nurse naman daw ang in demand. Di ba naalala nyo nun? PT naging nurse. Ang dami nag-nurse. Ang katuta ka nag-nurse. Pati mga engineer nag-nurse. Ito matindi. Yung doktor nag-nurse. Doktor na, hindi ko nakakahiya. Nakakatuwa lang. Lalo pag graduation, darating yung doktor. Di ba? Congratulations, doc. Nurse ka na. Ano yung doktor? Yes, sa mga gym mo, yung doktor naging nurse. Then yun ho ang katotohanan. Pag ordinary tao ka sa Pilipinas, you'd rather go abroad than stay in the Philippines. Kung ordinary tao ka sa Pilipinas. Eh ako, nakita ko, wala nang PT. Hindi naman ako nurse. Buti na nakita ko doon. So mga kaibigan, bibigyan ko kayo ng tip. Number 1 is yung hindi linya. Ang gagawin nyo lang ho, pag-aaralan nyo yung negosyo. Sa isang upuan, hindi nyo maintindihan lahat. Sa dami na sinabi dito. Sa dami na pinag-usapan dito. Wala na ako kayo maalala. Paglabas yun dito, saan galing? Doon, sa 2,000. Pagkasakay mo ng jeep, may nakita kang dalawa yan. 2,000 yun, 2,000. Yun lang ho, maalala sa dami na pinag-usapan. Ano gagawin mo? Babalikan nyo at pag-aaralan. Nakuha niyo ako? Yes. Number 2, ano sinabi ko? Hindi linya. Hindi ako magaling magsalita. Ang sagot ko doon, lahat ko na nag-umpisa dito, wala akong magaling. Nakuha niyo ako? Wala akong pagdating dito sa first timer ka, ganito ka na magsalita, parang sanay na sanay. Experience is relative with time. The more na ginagawa mo isang bagay, the more nagagaling ka. Walang pinagkaiba yan sa pag-drive ng kotse. Subukan yung turuan yung first timer. Ang dami mong tuturo. Nakakalito, lalo kung manual. Sino marunong mag-drive dito? Nakakita na ho nang nag-drive. Para naman nagkakaintindihan tayo, wala kayong kabuhay-buhay kausap. Dito pa lang sa pa. Clutch, brake, accelerator. Pa lang, tatlo na. Dalawa lang pa mo, tatlo iniisip mo. Primera, segunda, tercera, kwarta, quinta, atras, may neutral pa. Ang dami mo nun. May manubela, tatansyahin mo. May side view mirror, rear view mirror, may wiper, may bright light, may dim light, may radyo, may aircon. Ang dami mong isipin, sabay-sabay lahat yun. Sabihin mo sa first timer, clutch. Ano yung first timer? Clutch. Sisilipin mo. Pagsipa, primera. Ha. Daang-daang bitaw sa clutch, sabay tapak sa accelerator. Ano yung itsura? Mamamatay ang makina. Bakit? First timer eh. Pero pag desidido ka, seryoso ka, tutuloy mo. Lalo kung malakas ang loob mo. Darating time, masasanay ka. Darating time, matututo ka. Darating time, kaya mo na mag-isa. Darating time, EDSA ka na, nakikipagsiksikan ka pa. Darating time, kaskasero ka na. Darating time, nag-drive, nag-text pa. Nag-drive ho, marami nakikita. May kahaligang. Subukan mong gawin sa first timer yun. Pahalik, huwag kang maggulaw! Tama? First timer eh. So, hindi ka magaling sa ita. Saan mo umpisan? Katulad nung ginawa nung lalaki dito. Ganon din ang ginawa ko. Kunyari lang yun, pwede ba may magmura para sa akin? Ang uunahin mo, pupunta sa harap. Pakikiramdaman mo anong feeling dito sa harap. Hindi ka muna magsasalita. Magbubura ka muna. Ang mali niya, ang pagbura niya ganito eh. Hindi ho, ganito ang pagbura. Pinitin mo ngayon yung crowd. Nakuha niya ako? Yan. Tapos, hindi ka magsasalita, matututo ka. Ano yung pangatlo? Mahihayin ako. Alam niyo, didiretso yung buhay. Mahirap pong yumaman ang mga mahihayin. Mahirap po talaga. Kahit saang larang, ang hirap kailangan talaga sa mundong to, malakas ang loob mo. Hindi naman kailangan makapal ang mukha, malakas ang loob. Subukan mo maghanap ng trabaho. Mag-a-apply po. Magkano gusto mong sweldo? Kayo naman ba? Wala akong nangyayari sa'yo. Nakuha niyo ako? Negosyante ka. Magkano to? Ikaw na ba? Wala kang nangyayari sa'yo. Lalakasan mo ang loob mo. Nakuha niyo ako? Isa kasi iba, magre-recruit, may nakita kakilala. Oh, kakilala ko yan oh.
Wala nangyayari. Dito, kakilala mo, diretso, recruit. Ayaw mo, wag mo. Ganun lang. Ayaw mo, wag mo. Hanggang sa merong gusto. Ngayon, balikan mo yung ayaw. Pag mayaman ka na, lalo pag may kotse ka. Pag ayaw pa rin, sagasaan mo na. Pero lang, huwag mo niya sagasaan. Pero the point is, kung ikaw mahihayin, mahirapan ka po talaga. Buti na lang mo. May technology na ngayon na kahit anong ubod ng hiyain mo, ha? Pwede na ho. Online. Ang kausap mo, hindi virtual lang nasa internet. Ayaw mo, block. Ayaw mo, block. Ganun na kasimple. Nakuha niya ako, ayaw ka pa, ang hirap naman. Walang naniniwala. Mga kaibigan, maraming hindi maniniwala. Tama. Yung dinaanan namin, dadaanan mo. Hindi naman pwedeng lahat maniwala sa'yo. Ita-terminate kita. Unfair. Pinaghirapan ko, ilan na sumali. Tapos ikaw, lahat ng ibitay mo, nakakatakot yun. Paglabas mo dito, sabi kayo, kayo sa'yo. Lahat kayo sa'yo. Ay, lahat sasali. Wala na hongkwan, wala nang magsasaka. Member na, hindi na kayo makauwi. Wala nang bus driver, wala nang jeep driver. Member na. Ang nakakatakot kung pati presidente ng Pilipinas sumali. Where's your president? We are very sorry. Nag-product demo pa. Many are called, but few are chosen. Hindi lahat ng tao para dito, hindi lahat ng tao pwedeng yumaman. Pero ang good news dyan, yung desisyon, nasa kamay mo. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, ang desisyon nasa kamay mo. Tapusin natin. Number 4. Ano number 4? Pinakahuling sumali. Paano ko lang nang maimbita ko yung last? Ang sagot ko, dalawa. Una, sabi nila, ang yumayaman, yun nauna. Tama? Alam niyo na ba yun? Yes. Ito ang sagot ko. Dapat lang. Alam ka naman yung nahuli ang yumaman. Pag yung nahuli ang yumaman, ano mangyari sa atin dito? Ganito. Mauna ka na. Bakit? Ang yumayaman nahuli. Mauna ka na. Ganun ang mangyayari sa atin dito. Common sense. Yayaman yung nauna. Pero, hindi porke nauna ka, yayaman ka. Dahil ang dami na hong nauna sa inyo. Ilang libo na ho, daang libo na ho. Ang dami na umatay na seminar, ilang ganito na. Yung iba, baliw na baliw. Grabe, ganda. Pag-uwi, saan galing? Sa recruit. Oh, huwag ka na galian. Opo. Yung iba naman sumali. Pero, hanggang umpisa lang. Kung sino lang yung maiiwan. Ang maiwan, yun ang yayaman. Yes! Kuha niyo ba? So, yung pangalawang sagot ko doon, ang market to hindi nauubos. Alam niyo bakit? Taon-taon ho, may gumagraduate sa college. Yung iba hindi na umabot ng college. Market niyo yun. Taon-taon ho, buwan-buwan ho. Araw-araw na lang, ang daming namamatay sa drugs. Hindi mauubos-ubos. Isipin mo na lang yun. Yung drugs, hindi maubos-ubos eh. Ito pa kaya pagyaman? Yes. Nakuha niyo ako? And there's no such thing as saturation ng market. Parang isipin niyo, refrigerator. Yung mga kumpanyang manufacturer ng refrigerator, araw-araw nagmamanufacture ng refrigerator. Alam niyo ba yun? Hindi lang isang kumpanya. Ang daming kumpanya. Ang daming brand eh. Araw-araw yun, gawa ng refrigerator. Tanong, ilang refrigerator niyo sa bahay? Isa. Tuwing kailan kayo magpapalit ng refrigerator? Ang tagal. Yung iba nga, sira na. Buhay pa. Mayaman kapag dalawa refrigerator mo. Pero normally, isa, yung iba nga walang refrigerator. Pero magtataka ka, hindi nauubos ang market. Pumunta ka sa mga mall, araw-araw may bumibili. Yung mga manufacturer, gawa ng gawa araw-araw. There is no such thing as saturation. Lalo na kung ang market mo, buong mundo. Last, wala akong pera. Sabi nila, walang pera. Ito sabi ko sa inyo. Kung wala kang pera ngayon, hindi mo pa napansin, last year, wala ka rin pera. Huwag ka sumali. Next year, wala ka pa rin pera. Dahil hindi mo kabagong buhay mo, hindi mo gagawa ng paraan. Gawa mo ng paraan to. Next year, may problema ka. Paano mang-ubos ng pera? Anong gusto ng problema mo? Wala nga eh. Wala talaga eh. O, ito sagot ko. Kung ito hindi mo kayang gawa ng paraan, kalimutan nyo na akong magkakotse. Dahil gulong pala ng kotse, hindi mo rin kayang gawa ng paraan.
Kalimutan mo na magkabahay. Dahil sa square meter pa lang ng lupa, dito sa Metro Manila, ubusan ka na yun. Isang square meter lang yun. Hindi naman pwede bahay mo 2 square meter. May bisita ka, pasok ka na doon, sa labas ulit. Kasi bahay mo, dinaanan mo na, kaya 2 square meter. Kung ito hindi mo kaya gawa ng paraan, kalimutan mo magnegosyo. Dahil business permit pa lang, stante pa lang, wala pa ho yung tindahan, ubus na ho, yung building nila. Hindi naman pwede ikaw ang stante, ikaw lahat. Hawak-hawak mo, dito nakalagay, sari-sari store. Pag may shampoo, dukutin mo. Gawa niyo ng paraan to. Alam niyo bakit? Dahil pag nagawa, sabi nga, pag gusto may, pag ayaw maraming, hindi ito buwan-buwan. Hindi ito taon-taon. Minsan lang sa buong buhay mo. Hindi, unless gusto mo maraming account. Pero isa lang gusto mo, pwede isa. Ano yung maraming account? Na-discuss mo kanina yan? Yes! Kung gusto mo, mas mabilis, asawa mo, nanay mo, nakuha niyo ako, para mas mabilis, ibigay mo, ibibigay mo sa kanila. Kumita na sila, kumita ka pa. Make sense? Yes. Don't work hard. Work smart. Tatapusin ko ito sa huling kwento. Malapit na mag-November. Today is June, July. Every November ko kasi, pupunta kami ng Amerika. Bakit po? Meron kami incentive. Trip to US. May trip to Hong Kong, may profit sharing, marami kami incentive. Pero itong November na to, sa Amerika ho, kasi Thanksgiving mo dun. Ang sarap ng feeling kapag ang mga distributor na katulad niyo, makakasama sa amin. Bakit po? Kami ho, sawang-sawa na ho kami sa Amerika. Taon-taon na lang. Aeroplano ng aeroplano. Pero masaya kami pagkasama namin first timer. Bakit po? Aeroplano pa lang. Yung first timer, baliw na baliw na. Doon kami nababaliw. Bakit iba yung tsura ng first timer eh? Sino nakasakay ng aeroplano? Nakasakay. Sino nakakita na ho ng aeroplano? Bakit naman tanongin kung sino hindi pa nakasakay, di ba? Nakakita na lang. Imagine mo, huwag na lang kayo. Ako na lang. Nung first time ko, nakasama ko sa trip to America sa kumpanya sinilay ko dati. Aeroplanong pala ko, baliw na baliw ka na. Ano yung malaki aeroplano? Pansinin yung first timer. Lagi nasa bintana. Kahit di pa lumilipad, andun na yun. Grabe grabe. Hindi pa lumilipad yun. Paglipad ng aeroplano, pag nasa taas na, talagang walang katapusan na, grabe grabe. Pero wala makita. Puro ulap lang, pero grabe talaga, grabe Alam mo, first timer ko, lahat, may mga sa malalaki aeroplano, may mga pinipindot sa gilid. Lahat po yun pinipindot ko. Bakit? May experience mo lang lahat yan, pindot, sige. Pati katabi ko, tingya. May mapipindot pala doon, tutunog, lalapit na stewardess, hindi ko alam. Pindot, kumapit stewardess, yes, sabi ko, yes. Ang malay ko ba, napindot ko lang. Ha? Habang lumilipad ang aeroplano, mga kaibigan, pag aim global ka, magugulat ka, magsasay tayong captain. Ladies and gentlemen, we'd like to welcome the distributors of Alliance in Motion Global. Pag ikaw aim global ka, sasabihin ng kapitan yun, ang sarap ng pakiramdam. Yes! Palakpakan! Power! Sigaw mga tao. Pati mga katabi mo dito, aim global, power! Power! Kasi dami Power! Ano mangyayari? Pag hindi taga-aim global, magtatanong yan. Ano yung aim global? Patay yan. Patay yan. Buong lipad, OPP! Bakit? Kahit ayaw niya, andun ka lang, babalan ka, di ba? May tray table sa harap. Bakit? Wala siya mga, andun lang yun. Bababa ba yun? Andun lang yun, Baka bumaba, lahat kami kausap na siya. Member na kagad, bago bumaba. Pagkaba ng aeroplano sa Amerika, Nature's Way yung manufactured products, susunduin tayo. Hindi ho ng taxi, limousine. Ipaparamdam mo sa atin ang buhay ng isang mayaman talaga. Limousine, hindi na ho yung uso yung kotse na limousine. Ang limousine ho doon, yung makakaba ho, yung malalaki ho. Yung may pole sa gitna. Yan yun, tapos may mga lights. Ang totoo yun. Tapos, ang kadadaling, hindi ko kayo dadalhin ka agad sa hotel. Papakainin kayo ng smorgasbord. Eat all you can. Las Vegas style. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng pagkain sa buong mundo, pati toyo, nandun. Totoo, magsasawa ka talaga. Grabe ang pagkain dun sa Amerika. Ang dami. Mas maraming pagkain kaysa tao. Hindi ka tulad sa atin dito. Mas maraming tao kaysa pagkain. Pag naimbita kayo, wala pa kayo sa pagkain, may plato ka na, di ba? Bakit? Baka maubusan ka, talaga nila. Tama ba rin? Sa Amerika, ang daming pagkain. Ang mga Amerikano,
pansinin yung pag kumain. Sa plato na malaki. Pag salad, salad lang naman. Pag bread, bread lang. Pag appetizer, appetizer lang. Pag steak, steak lang. Ang Pilipino hindi. Sama-sama lahat. Matikman lang. Yan ang Pilipino. May kasama kami, Pilipina, ang payat-payat. Yung plato, gabundok, oh. Yung table namin, puno na. Yung kabilang table, may Amerikano. Kaya lang, may bakante. Doon mo po, dalayo ka. Kaya ang Amerikano laking tao, ang plato, kunti laman. Siya punong-puno. Sabi ng Amerikano, may tao, what the hell? Where are you going to put all those food? Sabi ng babae, it's my second plate. Dalawa na, ha? Libre daw kasi libre. Para sa mga Pilipino. Pagdating sa hotel, pagpasok sa kwarto, high-tech po. Dati ho, susi. Sumunod yung saswipe mo yung card. Ngayon di ho, basta hawak mo lang yung card. Bubukas na. Eh yung hindi alam eh. Ano ba to? Hoy. Ito nasakabaliw. Pagpasok mo, yung ilaw, hindi mo na switch. Isusuksok mo lang yung card. Suswitch na lahat. Eh palibasa, first timer. 4 na araw, brown out daw sa hotel. Naktiis sa dilim. Galit na galit. Sabi ko, ano ba ginawa mo? Eh di pumasok, sinuksok mo by card. Meron bang ganon? Yung iba naman nakasakabaliw. Bakit? Pati CR, may TV. High-tech po lahat. Bakit po? Pag umupo ka sa CR doon, yung CR doon, walang flash-flash. Pag tayo mo, kusa na flash. Ang malupit pa dito, yung shower, wala nang knob. Sensor wala. Hot, cold. Eh, first timer. Hot, cold. Ang pinakamatindi, yung public restroom nila, hindi yung CR. Walang CR sa Amerika. Ang tawag po, restroom. Na-experience ko yan eh. Where is your CR? What is CR? Restroom po ang tawag. Ang linis, pwede ka matulog. Lalo yung mga malalaking hotel, oh. Mga 5-star hotel, grabe yun. Sobrang ganda. Ang babae, pag nag-CR ka, di ba pag kayo nagwiwi? Tinitisyo nyo, hindi. Okay? Ganun lang. Doon, malupit. May pipinutin ka. May lalabas sa kamay, may tissue. Pwede mo sa kamay. High-tech, oh! High-tech! Ang matindi sa mga lalaki. Di ba, paano ba umihi ang lalaki? Di ba, ilalabas mo sino to eh. Di ba, hawakan mo. Bawal hawakan doon. Hygiene is number 1. May pipinutin ka. May lalabas sa kamay. Hahawakan niya. Pagtapos na, ibigay niya na yun. Check lang mo yun. Walang gano'n hawakan. Baka na siya sabi ko, oo. Baka di mo na Amerika, asan ba yung kamay dito? 12-9. Lahat yan dahil sa 12-9. Ngayon sabihin mo sa akin, mahal, libre ho, Amerika, minsan na. Nakuha niyo ako? Yes. Kaya sabihin mo, malaki to. Ako, kalimutan niyo na ho yung mga pangarap ko ito, nalalaki ako talaga. Eh, paano ikaw? Di ba estudyante ka nun? Oh, paano mo nagawa ng paraan? Sabi ng speaker, if there's a will, there's a way. Pag may daan, may kalsada. Pag uwi ko ng bahay, di ako mapakali. Lahat ng libro ko, PT, ibinenta ko sa mga estudyante yung mas babasa. Pati libro ng ate ko, binenta. Good news, pinalaya sa kanya. Galit na galit sa akin ate ko. Sa akin okay lang, magbabago ng buhay ko. Many years ago, nag-birthday po ako sa Shangri-La. Dumating ang ate ko. Sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, ate, naalala mo nun? Binenta kong libro ko at libro mo. Pinagalitan mo ako. Ang sabi niya, hindi naman. Binenta ko libro mo at libro ko, pero nagbago ang buhay ko. Ngayon, kahit library, mabibili ko na. Nakuha ako. Eh kung hindi ko mabawi, eh matanong iba eh. Hindi ko talaga mabawi. Eh may produkto naman ako eh. Dito pa lang ako, attend ka na seminar, busog na busog ka sa kakatawa. Hindi ka na magbabayad sa labas para matin, para tumawa. Dito lang, umupo ka lang, mumulak pa, yeah! Eh kung may kasama ka sumali, yeah! Nakuha na ako. Eh, kundi si Mari. Tapos ako seminar, tatapusin ko lang ako. Alam ko, marami ako katanungan, marami, hindi nyo makukuha sa isang buwan. Kaya ako kami nagpapatawa kasi una, mainit. Sabi ng iba, ba't ang init? Natural, pag ganito karaming tao, kahit ilang aircon niya, hindi ko kakayanin. Pangalawa, ba't kami papatawa? Sa haba ng seminar, hindi ka man lang kumain.
Hindi ka maintindihan. Ganito yung tsura mo. Pero pag tumatawa ka paglabas mo, saan galing? Doon sa gutom-gutom. Pero bakit? Gutom niya na eh. Nakakalimutan yung gutom. Tama niya ako. Pangatlo, yung hindi interesado, kakatawa, napapasali. Ito, dahil ko kailangan ng ganun, hindi ako interesado. Nung madalas siya, sali ka. At tapusin ko sa huling kwento. Dito tayo matatapos. Meron isang pabuntong kwento eh. Indian chief. 65 years old. Yan na yung katabi mo kung 65. Kinasal sa isang babae. 18 years old. Lupit, ano? 65, kinasal sa... Kasi mga Indians, ang Indians, sila namimili, sino papakasalan nila. Kaya pag ikaw napili, kahit hindi wala kang pakialam sa itsura eh. Yung pride na ako napili. Ayan. After ng kasal, ano susunod? Sa inyo ba walang reception? Diretso ka agad? Di ba pinapakain mo na yung mga bisita? Honeymoon! Eh di ba yung mga Indian, nakatira sa ganyang bahay, parang TV, tawag yung wigwam, parang yung tent, parang gano'n. Pumasok ng babae, 18, kagad. Ang puti. Sumunod yung lalaki, kakaganda. Pagpasa sabi ng lalaki, "Wife! Let's fight!" Ano yung sabihin mo? Yung babae, wala nang magagawa, asawa na eh. Dahan-dahan nagubad. Oh, grabe yun. Ang puti. Ang sex, big and small are all in the right places. Yung malaki nandun, yung maliit nandun, nagkasya lahat. Nung natanggal na, sabi ng lalaki, biglang may kumatok. Wala pa eh, may kumatok. Sabi, kanang kamay niya, "Chief, I am very sorry. But there's a war. We have to go, we have to fight." Eh, sir, Indian chief, "Okay, why? I am sorry. I have to go. I have to fight. I'll be back. We will fight." After 6 months, take note, 6 months, bumalik yung Indian chief. Sugatan! Pero panalo, excited. Pagdating sa bahay, dahil binuksan, "Why? I'm back! Let's fight!" Yung babae, nakatalikod, umiiyak. Pag-ikot, buntes! Sabi nung lalaki, "Many moon come. Me no come. How come? Bebe come." Sabi ng babae, "Husband, I am sorry. Many moon come. You no come. That's why many man come. That's why many man come." Anong lesson? Ang hirap magkwento, nakakot pa ako. Kasi itsura yung lesson. Walang lesson. Ang lesson ho, ladies and gentlemen, sumali ka o hindi, tumuloy ka o hindi, ang AIM Global, hindi po kami titigil. Yes. Yun ang imbita sa'yo, mag-iimbita pa rin yan. Yes. Lalaki at lalaki ang AIM Global sa ayaw sa gusto mo. Malaki na ho AIM Global, pero lalaki pa ho ito. Then hindi kami tumitigil. Ang tanong lang, many years from now, meron mag-iimbita pa rin sa'yo. Makamalay mo, bukas parang may nag-iimbita ka. Hindi ka titigilan. Mag-abroad ka, magugulat ka. Aeroplano pa lang, member, implement, nire-record ka. Pagdating mo sa Dubai, pagdating mo sa Amerika, magugulat ka. Mga member ng AIM Global. Pati dito, nire-recordin niya ako. Ito matindi. Nasa ospital ka, mamamatay ka na lang. Pati nurse, binibentahan ka pa. Hindi niyo ba tatandahan? Maganda ho ito. Bakit ho? Ang AIM Global, lumalaki ho. This is like a plane of opportunity. The doors are very wide open. If you come in, we welcome you. If not, thank you for your time. But remember this, with or without you, this plane of opportunity will surely thrive. And will not wait for you. Ang sa akin lang, sasabay ka ba? O ba pang iwan? Good morning sa inyo lahat. Thank you very much. Thank you!